sa hinaharap. Ito po yung malaking issue talaga. Nako, Pagdating po sa numero. Yan. Dahil ako po personally, yan. naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto. Sunugin na natin ang saligang batas, pambihira. Wala na, sunugin na ho natin. Para sa mga sundalo, wala na ho. Huwag na natin galangin ang ating konstitusyon. Pambihira ho talaga tong si Congressman Joel Chua. Huwag na tayo mag-trial. Rektang impeach na si BP Sara. Anak ng tokwa. Maliwanag ho ang nakalagay sa saligang batas. 2/3 ang kailangan para ma-convict itong si BP Sara. Hindi yung kung sino lang ang present sa impeachment niya. Dito sa video na to, nako, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Pambihira ho talaga itong mga congressman na to. Paano yun? Diba? Kung ganyan rin lang pala ng ganyan, huwag na tayo mag-impeachment. Huwag na. Tanggalin na natin si BP. Diba? Kasi kung ipapakulong yung mga nagtatanong at gumigit na dito sa impeachment na to, kasi sila Tuta Soto, maliwanag pa sa sikat ng araw, impeach si BP Sara kahit ano pang paliwanag ang ilatag niya. Okay? Ngayon, para doon sa mga magtatanong at gusto nilang malaman ang buong katotohanan dito sa skandalo na to, dapat ho pala, pakulong na lang lahat sila. Kasi para wala nang magtanong. Present na lang yung mga ika nga gumugusto na ma-impeach si BP Sara dahil nasasangkot sila dito sa skandalo ng sandamukal na maleta. Dito sa video na to, naku, nandyan lang ang larawan ni Ping Lacson, ha. Nandyan lang ang larawan ni Ping Lacson. Di ko ba malaman ba't linagay ng gumawa ng video na yan ng larawan ni Senator Ping Lacson. Tanggalin ko nga, ha. Macho ako, lalaki ako, period. Ito talaga si General. Meron ho kasing kinukwentong General itong si Kuya. Meron daw General na merong skandalo. Di naman General yang si Ping, Senador yan. But pati yung, ito, kumbaga, napag-uusapan lang. Kumbaga, ito ho realidad ng mga General, mga politiko ngayon sa ating bansa. Napaka-formal nila sa harap ng camera pero behind the scene, talaga namang nakakadiri ho itong mga walang yang to. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Pambihira talaga. Oo. Ito. Kung ba si General, pagka nandun ako sa BCDA, may bahay siya sa BCDA. BCDA, puro sundalo, puro polis nakatira doon sa Patagig. Okay, meron siyang unit doon, dinala ako doon. Ang style noon, matipuno siya. Matipuno? Ngayon, magiinuman muna kayo bago kayo mag-sex. Ang gusto ni General, malinis na malinis yung lamesa niya. Ayaw niya na may natatapon na alak, pupunasan mo ng tissue. Naku, malinis tong si ano. Meron pagka OC. Sasalinan mo siya ng black label, iinom. Ngayon ito nakakatawa. Kasi siya ginagalang eh. Pagdating doon sa kwarto, ito ang sasabihin niya. Alfred, saktan mo ako, Daddy. Daddy, saktan mo ako. Kadiri tong si General. Hindi naman General yan si Ping Lacson. General ba si Ping? Hindi, senador siya ngayon. Hindi ko malaman ba't nandyan larawan niya ako. Kumbaga, ako nandito ako sa panig ako nitong si Senator Ping Lacson. May period yan, pero hindi siya General ngayon. Siya isang senador. Hindi naman siguro si Joel Chua yan kasi congressman yan. Ang sinasabi nitong si Kuya, isang general. Sino kaya yung general na yan? Yan ba yung isa sa mga general na di umano nakatanggap din ng maleta? Pambihira ka, Kuya. Pagatin mo to, nipol ko. Pambihira naman. Walang di ni General. Daddy, General yun, ha? Yun, isa sa mga, biro mo, grabe. Alam mo, lahat tayo may dark side talaga eh. Matatawa ka sa kanya kasi portrait siya ng isang kagalang-galang na tao, tapos ganun makikita mo. Okay ko. Ako naniniwala ako hindi si Ping Lacson yan, ha. Pinilinaw ko na ho sa inyo. Kung sino man naglagay sa mukha ni Ping Lacson dyan, hindi General si Ping, isa ho siyang senador. Ngayon para linagay nyo yung larawan ni Sen Ping dyan para asarin nyo siya. Hindi yan maaasar. Di ba Sen Ping? Macho ako, lalaki ako, period. Diba? Tapos na usapan. At hindi rin general itong si Congressman Joel Chua. Mukha lang siyang baklita pero hindi ho siya general. Saktan mo ako, Daddy. Kagatin mo yung nipo, Daddy. Biro mo, General yun, ha? Grabe, no? Dark side ho yan ng mga politiko. Dark side ho yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung sino yung mga pinaka-formal
umaastang mababait, lalo na dyan mga politiko na yan. Naku, sila pa ho ang merong ika nga ay natatagong sikreto. Rekta ho tayo dito kay Joel Chua. Game. Congressman Luis Ro. Nandito na rin si Coast Guard Rear Admiral J. Tariela. Oh, He si will keep us Tariela. posted on the situation in the West Philippine Sea at present, lalo na sa Bajo de Masinloc, na ang China has been reported to deploy 2 research vessels sa Bajo de Masinloc. Inintay din natin si retired Rear Admiral Romel Ong, Professor of Praxis. Let's ask Congressman Joel Chua, Yo. ano yung update sa kaso ni Vice President? Hi, good morning. Tapos na po kami sa pag-submit ng aming manifestation. So instead of reply, manifestation po yung aming sinumite bilang tugon sa answer ng ating Vice Presidente. Dahil naniniwala po kami, ito naman ay parang non-answer din yung kanyang sinumite. Sa maraming dahilan, yung laman ng aming manifestation, unang-una, doon sa kanyang answer kasi parang pinapamotion to dismiss niya. This is like parang motion to dismiss. At naniniwala kami na wala namang karapatan ang otoridad o power ang Senado para ito ay desisyonan. Dahil ang tanging trabaho ng Senado ay itry at yun po ay maliwanag sa ating saligang batas. The Senate shall try upon receiving the articles of impeachment, the Senate shall proceed to the trial forthwith. Forthwith. So yan po yung maliwanag. So yung the only reason or the only way para ito ay ma-dismiss ay kung nag-render na ng desisyon ang Senado at it's either acquit or ma-convict yung ating Vice Presidente. So, isa po ito sa aming argumento. Pangalawa po, sinasabi rin po namin sa aming manifestation na ang Senado ay hindi po appellate court. Dahil kinu-question po ng ating Vice Presidente ang jurisdiction ng House Committee on Justice. At sinasabi po nila na ito daw po ay walang jurisdiction dito po sa pagtatry Yo. ng impeachment. Maliwanag po sa ating saligang batas na ang House ay may exclusive jurisdiction, may exclusive power to initiate impeachment proceeding. Kung ito naman po ay tutugunan ng Senado o didesisyonan base po dito sa argumento ng ating Vice Presidente, parang ang nangyayari po parang sila po ay nagdedesisyon at nang bilang isang appellate court. Yan. At isa pa po sa mga argumento nila sa kanilang answer ay kino-question nila ang jurisdictional at constitutional proceedings. Alam po ninyo, ito po mga issues na ito ay ni-raise na rin po nila via petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema. So kung ito po ay tutugunan po ng Senado, di parang pinangungunahan pa po nila ang Korte Suprema. Kaya po kami, yan po yung mga sagot po namin sa aming manifestation. Now, nasistado na po tayo kung saan by Monday due po kami para magsumitin ng aming pre-trial brief. At sa June 18, dito na po gaganapin ang pre-trial conference. Ang pre-trial conference po ay hindi po ito covered live by media. So hindi po ito open for public. So ito po ay gaganapin lamang sa Senado kung saan dito po ay magkakaroon po kami ng stipulation of facts, marking of evidence, at dito din po ilalahat yung mga magiging testigo po namin.
kung sino-sino po. Ito po ginagawa to prevent surprises pagdating na po sa trial proper. At sa July 6, dito na po naka-schedule ang trial proper po sa Senado. So magandang umaga po sa inyong lahat. Kung dun sa pre-trial brief conference, may we know kung gaano karami yung ipipresentang witness ng prosecution, if you are at liberty to disclose? More or less 25, more or less. Wow. So, po pwedeng mas madagdagan kasi normally may mga reservation po yan. So, for additional witness na sa ngayon ay hindi pa namin i-consider. So, more or less, yan po yung magiging... pero ang pinakamarami po kasi dyan is yung dalawa, yung sa unexplained wealth at saka dito po sa confidential fund. More or less, kung dun po sa pagdinig ng Justice Committee, nagkaroon na rin ng ideya ang mga mamamayan kung sino yung iba na maaaring maging witness. Pero meron bang inaasahan tayo na malalaking mga pangalan? May mga kinukonsider pa po kami. Pero as of now, hindi pa po namin po pwedeng i-disclose dahil pinafinalize pa lahat ito. But when the proper time comes, siguro i-divulge din po namin. Sino-sino magte-take part dito sa pre-trial? Sino yung participant sa pre-trial conference? Senators, impeachment team? Kami po ang nandun doon, yung parte po ng defense, mga defense lawyer po ni Vice President. At kami po, kasama po yung mga private prosecutor. May mga private prosecutor po kami kasama. Yung pong paraan kung paano sinagot nung kampo ni Vice President yung mga charges po sa kanya. At sabi niyo nga po, ang description din ng iba medyo ampaw. At ito rin yung paraan kung paano nila sinagot yung mga nagdaan. Prelude po ba ito na maaring ito yung magiging taktika din nila dun sa actual trial? Siguro ang dahilan kung bakit ganito yung sa kanilang sagot, dahil siguro wala sila may sasagot. So aasa po sila sa mga objection pagdating po sa trial. Kaya nga napakahalaga po kung sino po yung uupo bilang presiding officer. Dahil yun po yung pupukpok ng gavel at magro-rule sa mga objection na gagawin po ng both camps. So, kaya nga po kami, hindi naman po namin hinihingi, nakampihan kami. Ang gusto lamang po namin ay isang maging, ang isang hukom na wala pong pinapanigan, bagkus ang taong bayan. Yun lang po yung gusto namin. Para maipresenta po namin ng maayos ang aming mga ebidensya. Kasi kahit gaano po kabigat ang aming ebidensya, kung ito naman po ay hindi papayagan ng presiding officer o ng mga senator judges. Hello? At ng mga senator judges, magiging baliwala lamang po ang mga ebidensya. Kasi it's either yung senator judge na presiding officer ang magdidesisyon o pwede po niya itong bagsak sa ang pagdidesisyon pwede pong ibigay sa mga senator judges via vote. Hindi pa malinaw sa ngayon kung sino ang pipreside dun sa impeachment trial. Kasi based po dun sa dating rules, pagka ang presidente po ang nililitis sa impeachment, automatic ang Chief Justice. Pag hindi po ang presidente ng Pilipinas, all other impeachable officers like the Vice President, Ombudsman, members of the Supreme Court or Constitutional Commission, ang uupo dun ay yung Senate President. Pero naalala ko po nung nakaraang o nung huling session po ng Senado, inamyendahan po nila yung kanilang rules kung saan pagbobotohan nila kung sino ang uupo bilang presiding officer. So po pwede pong ikaw yung pwede pong si Senate President Twin Gatchalian ng Senate President na nare-recognize ngayon, pero
hindi siya yung uupo bilang presiding officer. So posible po yun. Based po dun sa bagong amended rules. Eh kung mag-insist si Senator Cayetano na siya yung still the Senate President, magkakagulo ba yung pre-trial Well, conference? ito po kasi basta't kami po sa party po namin, sa House at sa prosecution panel, ang nire-recognize po namin ay yung leadership po ngayon ni Senator Win Gatchalian. Siyempre, alangan namang i-recognize niyo yung liderato ni Speaker Cayetano, di ba? Yun ang naratibo ng Malacanang, kaya kailangan sumunod kayo doon. Oh, pambihira. Yung tipong ano kayo kumbaga co-equal kayo mababang kapulungan at mataas na kapulungan. Imbis na sabihin ho nila dito abangan lang natin, hayaan muna natin na resolbahin nila kung ano man ang kanilang sigalit dyan. Pero tayo ay magbabatay kung ano yung nakasulat sa saligang batas. Hindi ho. Ika nga, yung naratibo ng Malacanang, yun na rin ho ang naratibo ng mga congressman na prosecutor dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan. Pumunta tayo kung dun sa threshold nung sa provision ng Constitution, malinaw na yung conviction would need 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Naku, malinaw But yan, itong ha? mga nagdaang araw, naririnig ho natin parate yung kataga na coercive jurisdiction ng Senado. But moving forward, nakita ho natin na dalawa na yung nalagas dun sa actual membership, considering yung sitwasyon ni Senator Bato at ni Senator Jinggoy. Ang prosecution po ba tinitignan itong development na ito at pwede bang maging issue ito na maaring talakayin sa hinaharap? Ito po yung malaking issue talaga. Nako. Pagdating po sa numero. Yan. Dahil ako po personally, Yan. naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang buboto. Sunugin na natin ang saligang batas, pambihira. Wala na, sunugin na ho natin. Para sa mga sundalo, wala na ho. Huwag na natin galangin ang ating konstitusyon. Huwag na natin galangin kung ano nakasulat doon. Ano lang pala feeling lang Kung ano yung sa tingin at feeling ng ibang mga politiko at mga leader natin, yun lang ang masusunod. Wala, huwag na natin. Paano pagka sinabi ni VP Sara, sa tingin ko, feeling ko, dapat makulong kayong lahat ng mga congressman na nasangkot dito sa mga maanumalyang flood control project. Paano pagka biglang nangyari yun? Hindi niya na sinunod na saligang batas na kung saan dapat magkaroon ng due process na hindi binigay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sige nga. Kayo talaga, puro kayo kabalbalan. Kaya Tatay Digong, di nyo na nga sinunod ang due process. Dito sa impeachment, nagbabalak pa kayo na hindi sundin ang nakalagay na 2/3, 16 na boto para makonvict si VP. Ngayon, kung sino na lang magpa-participate, gano'n. Tapon na natin, sunugin na natin sa saligang batas. 1987 Constitution, tapon na natin. Pambihirang yan. Kasi unang-una po, paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So paano parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo? Pangalawa, Pumusta na lang si Ascuna. Ano sabi ni Ascuna? Yung si former Associate Justice Adolfo Ascuna. Kahit na nakakulong, kahit na wala sa Senado, hindi nakipag-participate, 16 pa rin ang kailangan. Ngayon, pagpipilitan nyo yan, masyado na ho silang halata. Pagka armed forces hindi pa nagsalita dito, malaki ho talaga problema natin, mga kababayan. Baka yung mga boss nila, mga general dyan, na nagpapakagat ng nipol, pambihira, Di ba? Baka pati yung mga general na yun, pati sila nakatanggap ng maleta. impeachment trial sa ordinaryong legislative na ginagawa po ng mga senador. Tapon na natin Kasi po, ang Constitution. maliwanag po
dito po sa impeachment, ito po ay parang this is akin to court hearing. So pag sinabi po natin akin, ibig sabihin pwede po natin itong maikumpara sa mga court hearing kung saan po ang huwes tinitignan po yung demeanor ng testigo. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo, kung ito po ay nagsisinungaling. Parte po ng kanilang pag-render ng kanilang judgment base po sa mannerism, sa conduct ng testigo na inuupo po sa witness stand. Kaya nga po pagdating po sa appellate court, ang nagiging issue kadalasan na po dyan, ang issue na po dyan, issue ng law, batas po. At hindi na po pinakikialaman ng mga appellate court yung issue sa fact. Kasi po, ang sabi po ng mga korte, ng Korte Suprema, hindi po nila pakikialaman ng issue pagdating po sa fact kasi ang best na makaka-ascertain ng mga testigo ay yung korte na nagdinig ng kaso. So, ganun din po dito. Paano po sila boboto kung hindi naman po nila nakita yung testigo, hindi po nila na-assess yung demeanor, hindi po nila nakita at na-assess kung ano yung, kung ito po ay nagsisinungaling o hindi. Sa papaanong paraan po at kanino pwedeng i-raise ang issue na ito, Kong? Well, at the end of the day, sa aking palagay, sa Korte Suprema pa rin to. Punta kayo sa Korte Suprema. Siguro, tingnan natin kung po pwedeng i-apply yung quorum. Kasi kung yun ang magiging decision nila, yung sa quorum, at ito, may mga decided cases na dito, sa tingin ko, wala rin naman masama na dapat ito rin ang i-apply pagdating po dito. Kasi paano po yun? Ang basis po ng quorum ay, let's say, sa 22. Di ba? Hindi po sa 24. So, Hindi. Yung base ng quorum sa 22 sa 24 pa rin, pinagpilitan lang nila yon. Alam mo yan, Congressman Joel Chua. Nung sinusubukang pag-usapan ng rules ng Senado, 12 yung nasa plenaryo, walang quorum. Dahil nga 12 ang dahil nga 24 ang mga senador, yung 12 walang quorum. Dapat 13. Noong pumasok si Escudero sa plenaryo, 12 sila, pero may quorum. Kaya dyan tayo nagkakaproblema eh. Pagka yung quorum, nakaayon sa tama, paborable kay SP Cayetano, walang quorum pagka 12. Pero pagka paborable dito kay Marcos Jr., yung 12 may quorum. Ang naman yung pagdidesisyon, doon po sa walang quorum. Parang hindi naman po yata tama yun. When is the best time to raise this matter before the Supreme Court, Mr. Congressman, considering na yung trial ay papalapit na? Siguro mas maganda, the soonest, the better. Dahil Kasi wala ho talaga silang boto sa Senado. Hindi ho nila mai-impeach si BP Sara. Kaya kailangan ho nilang baguhin lahat ng rules. Lahat ng pwedeng baguhin ho nila para maging paborable sa kanilang sitwasyon. Kasi ngayong mga panahon na to, wala ho talagang paraan para ma-impeach si BP. Hindi ho sila makakakuha ng 16 na boto. ay ang trial po, less than a month na lang magsisimula na. Ibig po bang sabihin na meron na kayong nakakasa? Hindi, ito po kasi ang pinaghahandaan pa lang po namin ngayon is yung pre-trial conference. So, ito po passing pa lang po namin na pag-usapan. So, wala pa pong definite kung ano po ang gagawin namin dito. Ano yung output ng pre-trial conference? Ano yung output? Yung pre-trial conference po, ang purpose po kasi nito, para hindi na po masayang yung oras ng korte. Kumbaga, yung po pwedeng pagkasunduan na dito para hindi na kailangan patunayan pa pagdating po sa trial. Puntahan po natin yung trial proper, Kong. Meron na pong bang strategiya yung prosecution kung ano sa mga articles of impeachment ang uunahin po natin talakayin? Meron na po, pero siguro pag-uusapan pa po namin to, ipa-finalize po namin to sa pre-trial conference. Opo. Ang crucial dito yung appearance ni Vice President. Do you think mag-appear siya at all? Or Yung po ay nasa sound discretion po ng defense.
kung sa tingin po nila na mas makakatulong sa kanila ang appearance ng ating Vice Presidente. So it's a matter of legal strategy on the part of the defense panel. Inaasahan po ba natin in the conduct of the trial, pwedeng gawin ng pangalawang Pangulo bilang legal tactic yung mag-raise ng question before the Supreme Court to prevent specifically ibang mga bagay na sa tingin niya medyo tagilid yung sitwasyon nila? Well, sa ngayon, marami na po silang na-raise na kaya nga po dun sa sagot po namin sa manifestation, yung mga nire-raise po nila dun sa answer, yun na rin yung nire-raise nila sa Korte Suprema. So kung sasagutin po ito ng Senado, di parang pinangunahan pa po nila yung Korte Suprema. So hindi pwedeng mag-raise ang defense na issues before the Supreme Court while the Senate is in session? I think may raise na po sila eh. May mga issue na po sila eh. May mga ni-raise na po sila mga issue doon. I'm talking about, to be more specific siguro, Mr. Congressman, kunyari, tangkain ng prosecution na i-move yung pagbubukas ng bank accounts, kunwari ng pangalawang Pangulo, para makuha yung mga detalye. Nakikita niyo ba na pwedeng gamitin yung ganitong pagkakataon para erase yung opposition naman nila before the Supreme Court? Lahat naman po, pwede nilang gawin eh. So, lahat naman po yan, pwede nilang idulog sa Korte Suprema. Puntahan po natin yung actual trial. Sa tingin po ninyo, sa normal na paraan, gaano po katagal ang aabutin nito? Depende po kasi kung sa tingin po namin after 1, 2 or 3 articles, tingin namin matibay na yung aming ebidensya, hindi na po namin kailangan tapusin yung 4 na articles. So, ang kailangan lang naman namin ay isang conviction sa article. So, hindi po kailangan convicted sa lahat ng article. So, isa lamang po doon, makonvict po siya, tapos na po yung trial. I-educate nyo nga po kami, Kong, at hindi namin ganong alam yung rules na umiiral. Unlike nung previous mga impeachments po, pagkatapos ng isang article, pwede nang pagbotohan ng Senado. Ganun pa rin po ba? Opo, ganun pa rin po. So kung po pwede po, kunyari, naniniwala po kami, pagkatapos po namin ipresenta yung isang article, tingin namin matibay na. O pwede na po namin isubmit at hindi na po namin ituloy yung 3 pang article. Meron pa rin yung line-up na nung paano nyo i-discuss yung 4 articles? Meron na po, pero hanggat hindi pa po na sa pre-trial na po kasi namin i-divulge. So hanggang ngayon, meron na po kami propose. So ipa-finalize po namin yan siguro by next week bago po mag-pre-trial conference. Parang sinabi ni Congressman Ridon a few weeks ago yata na kahit sa isang article lang, pwede makonvict na si Opo, yun po yung kaninang binanggit ko. So, hindi po namin kailangan patunayan yung 4 na article. Kung sa tingin namin, yung unang article pa lamang, matibay na ang ebidensya at naniniwala kami na doon pa lang makukonvict na, pwede pong hindi na po namin ituloy at pwede pong doon lamang ay pagbotohan na ng mga senador. Sa paraan kung paano po nilalatag ng prosecution yung kanilang legal strategy at this point, sa tingin po ninyo, ano ang tsansa na ipipresenta nila ang pangalawang Pangulo bilang witness? Bilang mag-appear dun sa trial? Well, hindi ko po kasi hindi ko kung ano yung magiging legal strategy nila. Dahil sa totoo lang, nakikita ko lang na mahalaga yung salaysay ng ating pangalawang Pangulo. Pinakamahalaga po pagdating po dun sa threat. So siguro mas maganda kung may paliwanag rin niya. Pambihira naman talaga itong si Congressman Joel. Pero siyempre at the end of the day, diskarte po ng defense yan. Baka mamaya pag isinalang po nila baka mas mapasama. So kaya hindi ko po pwedeng
pangunahan sila kung ano po yung kanilang gagawin. Parang lumalabas na may reply daw si VP Sara na a total of 1,000 pages. 51 pages lang po yung kanilang... Yung pinaka, Apo, yung yung kanilang- substantive issues na ano. Apo. Tapos yung the rest, puro ano yun, evidence or counter-evidence. Mga attachment po siguro nila. Pero 51 lang po yung kanilang answer. Alam po natin yung nangyayaring sigalot ngayon sa Senado. Sa tingin niyo ba, may chance ba na gamitin ito ng pangalawang Pangulo o ng kanyang kampo para i-delay yung trial na mangyari sa July? Tingin ko po, right from the very beginning, yun naman talaga yung kanilang strategy. Dahil kung titingnan po ninyo yung pagkakasunod-sunod ng pagkakataon, nung araw po na kami po ay nagbubutuhan sa plenaryo para po sa dito po sa impeachment, yun din yung araw kung saan nagkagulo po yung leadership ng Senado. So yung araw naman po na itatransmit po yung articles of impeachment sa Senado, yun din yung araw kung saan nagkaroon ng barilan din sa Senado. So marami po ang nagsasabi na baka may connection din ito. Baka talagang gusto nila malihis yung totoong issue po dito dito po sa impeachment. Paano niya approach ang ano? Halimbawa, the Vice President decided to appear before the impeachment court. Will it strengthen her case? Depende po kasi kung saan, but definitely po, once na siya po ay ginawa nilang testigo, she will be subjected to cross-examination. So, siyempre, i-cross-examine din po namin siya. By both the impeachment team tsaka yung private prosecutors, can they Sila po directly ask questions? Normally po yan, ang mangyayari po, si Vice President po magiging testigo po ng defense. So pagka po siya, so magsasalita po siya, yung po yung kanyang mga direct examination, tapos kami naman po Imagine niyo na lang ho mga kababayan, i-cross-examine itong si VP Sara doon sa issue ng pagbabanta di umano sa buhay nitong si Romualdez, Lisa Araneta Marcos at nitong si Marcos Jr. Isipin niyo na lang ho mga kababayan, ano hong mga tanong ang ibabato dito kay VP Sara pagka yung issue na yun ang pinag-usapan nila dyan sa impeachment court na yan. Nasaan na yung mga hard killer mo, ganun? Diba? Sino mga kasama mong nagplano dyan? Ganon. Tapos ipapalabas yung video niya na kung saan pinagbabantaan daw dyan di umano ang Pers couple. Napakalabo ho nun. Baka doon pa lang sa isang argumento na yun, wasak na ho ang buong impeachment na to. Kaya dapat piliin maigi nitong sila Congressman Joel Chua kung ano yung mga ilalatan nila dyan. Yung pinakamatindi dapat unahin na nila. Kasi pagka inuna ho nila dyan, yung medyo palyado, talagang ang buong impeachment na yan, hindi na ho aabangan ng ating mga kababayan. Kasi ngayong mga panahon na to, marami ho talagang naghihintay kung ano magiging development doon sa Blue Ribbon Committee hearing. po, i-cross namin po siya. Sige, questions from media bago... Yes, sir. Sir, good morning. Ron Kalunsod, sir, sa Kyoto News, Japanese News. Yung, sir, yung issue on the number of senators na 2/3 to vote, nasabi mo kanina, SC can rule on this. Pwede kaya, hindi kaya yan, sir, na yung Senate impeachment rules ang mag-determine yan, sir? Maganda kung sila po mismo ang mag-determine. But definitely, ako naniniwala, pag yun po ay hindi pabor sa both parties, either party po pwede tumakbo sa Korte Suprema. Okay. Tapos clarify ko rin, sir, yung sa decision, sir, halimbawa,
first article yung isasubmit nyo na for resolution by the court. What if their decision would only be to wala yung discretionary na ruling na hindi ka na pwedeng tumakbo sa any public office kasi 'di ba yun yung two penalties yun, sir, 'di ba, yung isa mandated? Ang prayer po kasi namin dalawa. Unang-una po removal at yung pangalawang ang pangalawa pong prayer namin is perpetual disqualification from public office. Because we believe lahat naman po ng grounds dito sa articles of impeachment is grave. Malala po. So kaya po perpetual disqualification. Dahil ito pong impeachment na ito ay ginagawa lamang po under circumstances or mga grounds na nakasaad sa ating saligang batas. So you will only rest your case, sir, pag na-achieve yung dalawang prayer na yan, sir? Yun po yung prayer namin. Apo. So normally po yan, pag magdedesisyon, dalawa po magiging desisyon yan. Okay. Thank you, sir. Po, Angela Babad po from PRTV. Sir, tanong ko lang po, since you've mentioned earlier na importante na ma-observe yung demeanor ng witnesses, if the Vice President does not show up when someone, can it be taken against her yung hindi niya pagpapakita sa korte, or kailangan talaga para magamit yun against her, she has to stand witness po doon sa trial? Well, kasi ngayon ang burden of proof nasa amin eh. Nasa amin muna yung burden of proof ng pagpapatunay. Diba? So normally ganun naman yan. Ngayon, pag nailatag namin ng maayos yung aming mga ebidensya, so nasa kanila naman ngayon yan. Paano nila i-re-rebat yung mga ebidensya na ilatag namin? So nasa kanila po yan kung sino po ang nais nila magpaliwanag, kung yung Vice Presidente o kung yung mga staff niya o kung sino ba po yun. Thank you, sir. Tapos, sir, doon lang po sa, when it comes to the presiding officer, sir, na-mention po earlier na ang nire-recognize ng House po is the current Senate President Pro Tempore or Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sir, yung pagboto po ba doon sa gagawin nilang pagpapalit ng, or possible na pagpapalit ng presiding officer will happen during the trial mismo, or will they need a special session for that? Well, hindi ko pa, kasi nung inamend nila yung rules, hindi pa namin nakikita yung kanilang actual rules. In fact, may mga inaantay pa nga rin namin yung kasi doon sa old rules nakalagay doon dapat umapir yung Vice President or yung counsel niya, or kung hindi man yung mag-submit sila ng answer, otherwise ng enter ng not guilty plea. Now, wala pa kaming natatanggap na formal invitation kung kailan na-appear yung Vice President. So, yun pa rin ang inaantay namin. So, kaya nga medyo inaabangan namin kung maglalabas sila ng bagong rules. So, sa ngayon, ang binigay pa lamang nila sa amin is yung dito sa pre-trial. Kung ano po yung magiging pag-uusapan sa pre-trial conference. Okay, yun lang po. More questions from media? Balikan ko lang, Kuya Butch, yung tanong kanina dun sa thresholds, yung two-thirds kong. Sino ba ang pwedeng maging party na mag-raise ng question na yan? Pwede bang simpleng taxpayer sa kwan lang yan? Case or on ordinary citizen, pwedeng siyang mag-elevate ng kaso na yan sa Supreme Court, o kailangan yung either party? Well, siguro kung At saka pagka pagka halimbawa narepaso yung rules na yan na 2/3 ang kailangan para ma-impeach ang isang sitting Vice President, hindi na ho natin kailangan ng charter change pag nagkataon. Lahat na lang ng issue dulog natin sa Korte Suprema at hayaan na natin ng Korte Suprema baguhin kung ano man ang nakalagay sa saligang batas. O kung ano man ang hokus-pokus o mahikang gagawin nila dyan. Diba, Biblia natin yan. Biblia ng mga politiko yan. Diba? Yan yung ika nga, hindi pwedeng mabago kung anong nakalagay sa saligang batas. Kung klaro yan at walang, hindi mo yung tipong, kumbaga, kahit yung
high school pagka binasa yung mga kataga na nakalagay doon kung ilan yung dapat na boto para ma-impeach ang isang vice president. Kung nakalagay yung doon at napakadaling basahin, wala na ho sigurong dahilan. Wala na ho tayong nakikitang dahilan para magtungo pa sa Korte Suprema para hingin ang kanilang mga punto de vista na kung halimbawa ang isang senador ay nakakulong, meron naman silang kapangyarihan na nombrahan o padaluhin yung kung sino man ang gusto nilang padaluhin dyan sa ano na yan. Di ba nga yung mga nakakulong sa Senado, yung mga resource person, di ba napapadalo nila? Ano pa kaya't senador? Impeachment? Meron siyang constitutional duty. Di ba? Kaya kaso ang problema, yung senador, si Senator Jinggoy Estrada at hindi nila gugustuhin na magsalita yan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung nagkaroon na ng issue tungkol dyan, dahil baka mamaya pag-uusapan pa nila sa Senado kung paano magiging... Huwag muna natin pangunahan ng mga senador. Pinangunahan mo eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo, yari ganyan kay Tuta Soto. Hayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Lahat Pilipinas.